Isa ang patay habang isa ang naospital sa pag-leak ng ammonia sa isang planta sa Mandaue City. Sa Lawag City naman, muling pinagtagpo ng tadhana ang magkasintahan na bulag sa tulong ng Facebook. May report si Lay Alves. Hindi na nakalabas ng buhay ang isang empleyado ng storage plant na ito sa Mandaue City matapos tumagas ang ammonia sa tangke. Habang naka-duty raw ang 18 empleyado, bigla na lang umusok ang tangke sa Big Blue Logistics Corporation. Agad namang inilikas ang mga empleyado ng planta. Ayon sa mga otoridad, bumalik sa loob ang refrigeration technician na si Joseph Baguyot para tingnan ang tumagas na tangke. At dito na siya nawala ng malay at binawian ng buhay. Kasunod ng insidente, pansamantalang ipinasara ng lokal na pamahalaan ang planta. Ang direksyon sa EMB, sa DNR is to issue the CDO anytime today. So may kag-issuance of CDO, dili siya ma-lift ang maong cease and desist order kung walay corrective nga measure. Yung corrective measure, kung there is a need to purchase a new equipment para walay leakage, buhaton. Sinubukan ng GMA News na kunin ang panig ng kumpanya pero hindi sila nagbigay ng pahayag. Nauwi naman sa trahedya ang outing ng mag-asawang nagpunta sa beach sa Playa Digos City. Habang nag-swimming daw sina Cesar at Eileen May Española, bigla umuno silang inatake ng malaking dikya. Nakita raw ng isang mangingisda na nanghihina ang dalawa at humihingi ng saklolo. Binawian ng buhay ang babae dahil sa kamandag ng dikya, habang sugatan naman ang kanyang asawa. Bago nito, 3 bata rin umano ang nalunod sa naturang beach, pero hindi pa tiyak kung inatake rin sila ng jellyfish. Kabilang sa sintomas ng kagat ng dikya, ang hirap sa paghinga, pagsusuka, pagkahilo at pananakit ng balat. Merong mga maliliit, meron talagang mga malalaki ding sa labay. Hinihintay natin yung autopsy report because kapag nakita natin doon na epekto ng ng salabay, di ba? Poisonous man yung nasa labay to that extent. Sa natin, hintayin natin yung doktor na mag-confirm. Literal na love is blind naman para sa 2 bulag na magsing-irog na mahilig sa musika sa Lawag City, Ilocos Norte. Muling pinagtagpo ng tadhana sina Erickson Paulo at Michelle Servito sa tulong ng Facebook. Una raw silang nagkakilala sa isang youth camp ng visually impaired. Dumaan sa ligawan stage hanggang sa sila'y magkaibigan. Pero dahil sa mga di inaasahang pangyayari, nagkahiwalay sila ng landas. Pero ang naudlot nilang forever, nabigyan ng second chance sa tulong ng Facebook for the visually impaired. Tunay ngang love is sweeter the second time around dahil nauwi na sa kasalan ang pagmamahalan ng dalawa. Lay Alves, GMA News.